Okay guys, good evening and welcome back to my channel. Ito na po mga kardes, ikinabit ko na po yung aking my new version or new innovation na aking oil regulator assembly with adjuster. So ito na po siya. So ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumagana itong ating adjuster, kung paano natin makuha yung minimum at standard na level ng ating langis doon sa chamber. So yan pong settings na yan, nasa standard po yan, so nasa normal level. So yan, pantay lang po yung bolt nya dyan sa nut. So, ayan po. Then, pwede nating i-adjust pababa doon sa minimum level niya. Para makuha natin yung tamang sukat ng ating langis dito sa loob ng chamber. So, mga kardes, susukatin po natin yung langis na nasa loob ng chamber. So, meron pong mark yan. Yung pansukat natin. So, welding rod po ito na gagamitin natin. So, yan. May marking po yan sa dulo. Nasa 1 cm lang po. So, hindi masyado kita. So, ayan po. So, ayan po. Nasa 1 cm po ang kanyang sukat dyan. So, titingnan natin kung 1 cm nga ang height ng oil sa loob ng chamber. Yan po yung ano niya, marking niya. So ayan, sukatin natin. So ayan po, sakto po siya na 1 cm yung height ng oil sa chamber. So yan po yung yan po yung standard na na adjustment doon sa ating adjuster. So yan po yung ating standard na level. So yan po. So ngayon, ang kukunin naman natin yung nasa minimum level. So, dapat i-adjust natin pababa. Yan. Then, susukatin naman natin yung nasa minimum level niya. So, yung langis na yan, babawasan natin kasi yan pa yung sukat nung nasa standard pa. Yung nasa normal level. So, babawasan natin para makita natin yung tamang sukat dyan sa normal position ng adjuster natin. So, kukunin po natin yung yung minimum level niya. Kaya dapat bawasan natin. Okay, shoutout muna tayo. Ipa-flash ko na lang sa screen. So, shout out sa inyong lahat. Ang setup po ng minimum level po dyan, nasa 0.5 cm or 5 mm. Yan po yung minimum na setup natin dyan sa ating adjuster. So, ayan po, nasa minimum level po siya. Mga kardes, ang butas po ng ating air intake
Kasing laki lang po ng ating hose na ginamit. So, maliit lang po siya. Kasi ang kagandahan din ng maliit, ang butas niya, hindi po siya bigla na bumubuhos yung kanyang oil papunta doon sa ating chamber. So, dahan-dahan din po siya. Unlike doon sa malaki ang butas. Kasi yung sa malaki ang butas, pag pumapasok yung hangin, syempre malakas yung force. Then malakas din yung force pababa ng oil. Kaya dumadami yung kanyang biglang dami yung kanyang buhos doon sa chamber. So ito pong design na to, so maliit lang po yung kanyang air intake, then yung butas niya. Para ma-normalize talaga. Kumbaga smooth ang kanyang flowing ng kanyang oil. So ito po mga kardes, sukatin po natin yung ating minimum level. So ayan po, halos nasa 0.5 cm. Yan po, nasa 5 mm po yan, or half centimeter. So yan po yung yung setup natin ng normal level, ng minimum level. Ayan po, nasa minimum level po yan. Kaya konti lang po yung pumapasok na oil sa ating chamber. Yan, kung nakikita nyo po, yan po yung level ng kanyang langis. So, yan po ang kagandahan ng may adjuster talaga. Kasi mami-minimize natin yung oil na ilalagay natin sa chamber. Kung gusto nating konti lang ang laman ng langis, pwede nating may adjust. So yan po yung purpose po niyan. Speaking of adjuster, credit to kina Bro Casinet and Bro SDB. Kasi mula nung ma-discover natin itong ating oil regulator, mas lalo pa nilang pinaganda ito. So sa kanila ako nagkaroon ng idea na gumawa ng adjuster. So shoutout sa inyo at salamat po sa inyo. Ito nga pala mga kardes, itong aking galan hindi pa ito yari. So wala pang panel board dyan para lalagyan ng ignition switch at saka controller. So next na video ko, papakita ko na po yan, pati yung pag-fire test nyan. Bubuo na po yan. So ngayon, pinapakita ko lang po yung function ng ating adjuster. So next video ko, yari na po yan. So pa-fire test na po natin. Ito po, kung napapansin nyo, yan na V-type na yan, dyan sa may passage ng oil. So hindi ko na po na ipakita yan doon sa tutorial ko. Kasi nung tinesting ko kasi yan, nung wala pang ganyan, may lumalabas na usok doon sa ating adjuster. Kasi po, pag nasa minimum level tayo, ang nangyayari po, nababakante po yung kalahating butas doon sa ating passage ng kanyang oil. Kaya bumabalik po yung usok doon. Kaya ngayon ang ginawa ko, naglagay ako ng trap, parang storage diyan sa V-shape na yan. Kasi ang tendency po, yung usok kapag may space yung kanyang butas doon sa passage ng oil, bumabalik talaga yung usok dito.
Kaya ngayon, nilagyan ko ng, ayan, ng trap na V-shape. So, katulad yan, doon sa mga pinapatakan natin, doon sa may, sa may ball valve or doon sa may faucet. So, doon sa mga baguhan, yan po, explain ko po, yan po yung ating, prevention ng usok para hindi po lumabas yung usok o hindi bumalik. Yan. Kaya po naglagay po ako niyan. Kaya kung ganito po ang style na gagawin nyo, so maglalagay po kayo ng ganyan. Tsaka yung setup ng blower nyo, dapat ganun. Nakatutok yung side dito sa system niya para siya yung magiging cooler para magkaroon ng cooling system. So hindi po iinit yung mga tube na yan. Then gumamit tayo ng rubberized hose, then heat resistant po yan. So kaya po niyan ang 400 degrees na init, kaya hindi po basta-basta masusunog po yan. So, safe na safe po yan, mga Cardes. So, talagang nare-regulate natin yung ating oil. So, ayan, sukatin ulit natin kung tumaas. So, ayan, talagang hindi siya gumagalaw pag nasa minimum level po siya. Kasi kung hindi po natin nare-regulate yan, dapat marami ng oil yan. Dapat tumataas po yan. So, yung adjuster natin nasa minimum level po. Nasa minimum level po yan. So, ngayon, pwede nating ibalik sa normal level. Yan. Then, para makita natin kung nagdadagdag naman siya ng oil doon sa chamber. So, ayan. Dapat yung kanyang bolt at yung kanyang nut pantay lang. Yan po yung magiging indicator natin diyan sa normal level. So, yan po yung palatandaan natin na nasa normal level siya. Yung bolt tsaka yung nut, pantay lang po siya. So, yan po. Pag tinasan mo po siya, mas dadami po ang oil. Nasa high level na po siya. So, dadami yung papasok doon sa ating chamber na oil kapag tinasan pa natin. So, yan po, nasa standard position po yan. So, nasa normal. So, ngayon, susukatin ulit natin yung normal position niya. Yung normal level niya. Kung ganun pa rin. O, ayan, mga Cardes. So, yan, nasa 1 cm ulit ang kanyang height ng oil sa loob ng chamber. So, yan po yung ating setup. So, hindi po nagbago. So, yan po talaga ang kagandahan, mga Cardes, ng may adjuster. Para nakakapag-adjust kayo ng magandang apoy. So, kung mag-iinin ka ng kanin, so kahit na malakas yung blower mo, yung apoy niya, sakto lang po. Kasi kung wala tayong adjuster, wala po tayong minimum level ng langis, di mo masyadong matitimpla o ma-adjust yung apoy natin. Kasi kapag marami ang langis sa chamber natin, then mahina yung force ng hangin, so magbabago po ang texture ng apoy natin. So, hindi maganda. Samantalang kung meron tayong adjuster, so na-adjust natin ng maganda. So, mga Cardes, so hanggang dito na lang po ang aking video.
So, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, paki-subscribe naman po and support my channel. Then, salamat po sa mga subscriber ko. Then, sa mga viewers ko. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, again, good evening and God bless.